Pinagpalang araw po para sa ating lahat at welcome po sa ating bagong episode ng Payong Kapatid! Alam nyo, dito po sa show na ito, salita ng Diyos ang ating gabay sa anumang pagsubok ng ating buhay. Kaya naman ang ating mga viewers, kung meron kayong mga free time naman, mag-follow naman kayo sa amin ng masubaybayan nyo din at suportahan ng ating programa. So we do have Instagram. Wala pa tayo. May TikTok na po ba tayo, Kuya Bro? Meron na rin pala. So we do have TikTok, meron tayong Facebook, and meron din tayo sa YouTube. So click the subscribe button. So please follow us. And last week, pinag-usapan natin kung ano ba yung pagtatrabaho. Pero ngayong week na to, bilang Mayo, pag-uusapan natin kung ano yung isa sa mga pinaka-demanding na trabaho. Oo. Halos 24/7 ito, walang pahinga. At hindi lang yan, walang opisina, walang set sa opisina. At higit sa lahat, walang sweldo, walang sahod. Ay, sa totoo lang, ito yung naiisip ko itong pag-uusapan natin ngayon. Hindi siya madali Kasi bagamat walang bayad, pero napaka-rewarding. At madalas, ang reward ay di lamang pangkalangitan, may kasalukuyan. Makikita mo yung epekto ng mga taong tulad natin na nabiyayaan ng nagtatrabaho ng 24/7 na walang bayad. Po pala nito. Nakakataka tuloy kung anong trabaho ito, Sinabi Kuya mo pa, Berwin. attorney. Pero bago natin talaga i-reveal, I think alam na ng ating mga viewers kung anong ating pinag-uusapan, kung sino tong mga masisipag na nagtatrabahong ito. Walang iba, kung hindi ito po ang motherhood. Yan, o kaya yung pagiging ina. Ilaw ng tahanan. Yan. Diba? Ang sakit sa totoo lang ako, bigla akong, nung nasabi pala yung nanay, ano na ako parang may kurot sa puso ba? Bigla akong naalala ang nanay ko. Parang, siya lang yung parang naniwala ba sa akin kahit paano among all na habang mga tao mga talikod sa'yo. Yung nanay mo hindi nang iiwan Kaya medyo emotional ako ng konti. Kasi, Tapos sila nagtutulak sa atin para tayo magtagumpay. kaya pala nadapa kayo marami beses. Oo, yun na nga. Kasi nasobra ng tulak. Tatay ko yung nagtutulak. Tatay mo yun. Pero joke lang yun, Kuya Kuya Erwin, na baka mapikod po kayo. Pero Kuya Erwin, buhay pa mama nyo? Oo, binibisita ko linggo-linggo. Mapalad po kayo kasi ang nanay, nasa Panginoon Kayo, ano bang mga karanasan niyo sa nanay? Ako po, ang nanay ko, ang best friend ko Parang masasabi ko talaga na gaya rin po ninyo. Ang nanay ko yung prayer warrior ko, di ba? Minsan parang ayaw na nating maniwala sa sarili natin, pero yung nanay mo sasabihin sa'yo, bakit ka ba kasi umiiyak? Dapat tumayo ka. Parang minsan may taong, kahit tayo sarili natin, di na natin kayang pagkatiwalaan yung sarili natin. Pero may nanay tayo na kahit anong sabihin ng tao sa paligid mo, hindi, ito ka. Yun yung kagandahan ng isang nanay. Kasi binuo ka niya sa kanyang sinapupunan, inalagaan ka niya kahit paglabas. And kahit ako nga po malaki na, naaalagaan pa din. Kaya minsan isipin ko, paano pag nawala din yung nanay ko? Nalagyan ka nanay mo? Oo nga, ikaw po hindi po, Pas. Kasi ako, nanay ko, bagamat marami kami, siyam kami lahat Siya? Oo, ay akong panlima. Siyempre, bagamat ako yung pinaka gitna. Ang nanay, parang hindi siya nagtangi. Parang you really feel that you are still important despite the numbers of children, ganyan. And I really thank the Lord for mothers. Ako po, nanay ko mabait naman. Kaya lang, pag-uusapan natin nanay, marami ko kaming pinagsamahan ng nanay ko sa madilim na sitwasyon. Dahil nga magulo yung buhay namin, hindi kami nakakakilala at wala pang relasyon pareho noon sa Panginoon. So magkasama kami sa mga bisyo. But I just praise God. Ngayon po ay nagsi-CCF na po siya. So mahigit 1 taon na po. Kasama niya si Pastor June Castro sa CCF Fairview. Oh, wow. So nag-GGLC na rin po siya. So talagang grabe ho talaga.
So talagang miracle ho at liwanag ng Panginoon Yeah, Diyos. so totoo naman hindi lahat naman ng nanay kasi parang nagkaroon din ng mabuting mga halimbawa or modelo at minsan lumalaki yung naipapasa nila yung mga di nilang karanasan sa mga anak. And kaya mapalad yung mga nanay mga may nanay na masasabi mong nakakakilala sa Diyos, may takot sa Diyos. Nagkataon kasi ang nanay ko talagang mahal na mahal niya ang Diyos. Yun. Kaya sobrang blessed ako to have her in my life. Kaya ito nga po, kung gaano ka-blessed din tayo sa mga nanay natin. Kagaya ho sa amin, kahit hindi masyadong naging maganda yung experience namin dahil sa mga bisyo, pero nakita ko at naramdaman ko na anak ako ng nanay ko. Yes. Yung iniingatan niya ako, minamahal niya ako, inaalagaan niya, iniisip niya ako. Kahit may bisyo kami, iniisip niya pa rin ako. Hindi niya ako binibitawan din. Talagang sila yung picture ng unconditional love no? Yung parang isusubo na lang pagka nakitang gutom ka, susubo pa rin. Joke lang. Ibibigay pa sa'yo. Hindi na nakakatuwa kasi. Hindi nakakatuwa yung parang yung very sacrificial sila. Kaya naman masasabi natin na napakahirap at hindi madaling lumakad ng talagang tama at masasabi mong perpekto. Kaya madaming sigurong mga nanay natin, sa mga kananayan natin na masasabing paano nga ba maging mabuting ina? Paano nga ba maging isang mabuting may bahay din habang magiging mabuting ina? Kasi mahirap, madami. Kaya naman ngayon, meron tayong isang bisita. Magulat naman ako, pero It's a surprise! Surprise! Nagulat din po ako Meron Nagulat pala. ako sa'yo Hindi ako nagulat sa bisita. Nagulat ako sa reaction mo. Nakakagulat. Ako din po, natulala pa nga ako, Kuya Mer. So, meron tayong isang bisita. At itong bisita natin, isa ding nanay na talaga naman masasabi natin, ito ay nakakilala sa Panginoon. Pero still, nandun pa rin sa journey na paano nga ho ba maging isang mabuting ina sa Panginoong Hesukristo. Mapalad ho tayo. Dati po siyang artista. Nakasama ko siya sa isang pelikulang Dark na ako yung bato. Joke lang. Hindi totoo yun. Baka maniwala kayo. Hindi ho totoo yun. Pero dati po siyang artista at influencer na po siya ngayon. And praise God po na makakasama natin siya despite her busy schedules. Kaya mga kapatid, let's all welcome Miss Pepper Gutierrez Maximo. Wow! Thank you po. Thank you po. Thank you po. welcome sa bayong kapatid. Maraming salamat. Siyempre po, Kuya Bong, Kuya Erwin, Atty. Hannah, dahil nga sineselebrate natin yung Mother's Day, maraming kwento at aral sa buhay si Miss Pepper na pwede sa ating ibahagi. Oo. Baka meron. Ako, yung pagiging nanay mo kasi, influence ng magulang mo rin yun, nanay mo. Hindi po. Hindi. Hindi po. So pwede mo bang simulan yung kwento mo? Paano ka nagsimula maging nanay? Sige Ganyan. ba? Sige. Mahaba-haba po Mahaba-haba. Pero Sige. simulan ko po muna nung bata ako. Kasi I grew up in a separated family po. Wherein my mom po was an OFW. So simula bata po ako, lagi po siyang nasa ibang bansa. And then yung dad ko po, he's a character actor po. Absentee father po siya. And then growing up po, we were not prioritizing the Lord. So ako po, I had no one beside me to guide me. So iba-ibang tao po yung pumapasok sa life namin. Minsan po sa mga tito-tita ko, magstay po ako. May sarili po kaming bahay, pero iba-ibang tao po yung pumapasok sa bahay namin. So yun po. Hirap pala, no? Mga ilang taong ka naging nanay? Ano ba? 20 Kailan ka nag-start? 22 po, I was 22. 22. Bata, Opo. Ang aga mo pala naging nanay. Ilan taong ka na ngayon? 37 po. So, ang laki na ng anak mo. 14 and 9 years old Kamusta na naman? po. Ano naman ang mga naging challenges sa'yo nung pinapalaki mo yung mga bata na yun? Una po muna, siguro yung challenges po muna ng pagiging magkahiwalay. Yung sa first, kasi po yung growing up po, yung 2 kids ko, different dads po sila. So yung una po, syempre expected mo po na magiging okay yung yung relationship kasi yun naman po ang expected na lahat. So, ang nangyari po, ang naging first challenge ko po nun is kung paano yung custody.
na hindi ang mangyayari is good cop, bad cop. Kasi ako po, nung time na yon, nung nakilala ko na po si Lord, I was training him in the ways of the Lord po. So that, So, mga ilang taon na siya nun? ano po, nag-start po mga 3 years old po, Oh, gano'n. buti na lang, naagapan, ano? Opo. O kasi mahirap ang magsimula. Kasi ang sabi nila, based sa pag-aaral ng psychology, mga 0 to 7 ang formative years ng bata eh. And kung hindi mo masalo yun, ang hirap. di ba? And Opo, nag-start lang po siya sa mga Bible stories. Mga ganun po, may mga pictures pa, ganyan. Hanggang nung 5 years old po siya, nagbabasa na po siya ng Bible. And I really praise God po, pang 5th time niya na po na nabasa yung Bible. If you don't mind, pinalaki mo ba siya as a single parent? Yes po. Oh, so, kamusta siya ngayon? Ngayon po, alam niyo po pas, I really praise God kasi, wait, emotional po ako pagdating sa mga anak ko. Praise God po, pas, kasi lumalaki po siya na kahit ako po, gulo pa rin po ako nung time na yon. Pero siya po, dahil nagtutuloy-tuloy siya, kasi po at 14, marunong po siyang maglaba, So, responsable. responsible po yung intentional discipleship, yung connection sa loob ng bahay. Galing, galing. Very good. Now, ito lang, no? Siguro sa mga nanonood sa atin, I just want to, although may mga parents naman now, though they do not know the scripture, but somehow, tinitrain nila yung bata nila responsibly. Kanya lang, we're so blessed as Christians kasi we have the scripture. Yung scripture, sobrang practical mag-guide ng parenting. Kaya nga, ikaw mismo, you can attest to that na kahit mapasama yung pinagsimulan, hindi maganda yung yung mga experiences in the past, pero yung Diyos na tumutulong sa'yo to fix the the relationship, yung walk mo, Yes po. yung guidance ng scripture. Kaya alam niyo mga kapatid, ang mahalaga to sa atin, maaring iba sa inyo, meron kayong mga challenges in your parenting or sa mga bata as they grow up. Ito, ang ganda ng paalala yung we need to really learn the principles of the scripture in raising children. Kasi hindi madali ang mga hamon ngayon Kasi ngayon, parang wala ng absolute truth. Diba? Yes, Gusto nila parang gusto nila yung sarili nilang isip, you create your own truth. Sobrang yung worldview ngayon, malayo na doon sa sinasabi ng Bible. And remember, hindi tayo naging maayos as a society kung hindi tayo na-influence ng Christian values, Yes. na makikita sa Bible. And it's good na nakikita mo yun. And ako personally, I'm so thankful that we have a pastor in CCF, si Pastor Peter, who emphasizes yung mga biblical principles on parenting. And siya is a very good model din. Hindi ko siya pinagmamalaki I'm just thankful to the Lord na nakilala ko siya, nakita ko yung kanyang mentoring sa amin, pati yung kanyang how he raised his children. And katulad din sinabi mo rin, natuto ka rin sa kanya. Kaya naman I encourage you, kung meron kayong makita yung libro niya, i-motivate, basahin po ninyo. It helps a lot, di Opo. ba? Actually po, Pastor Bong, yun po yung nakatulong na isa sa akin. Parang after ko po mag-read ng Bible noon, nagbasa na po ako ng mga extension books and one of them is the Motivate book po ni Pastor Tanchi. Praise God. So doon po ako na-bless na hindi, like for example sa Motivate po, di ba, bawat letters may ibig sabihin So those are the really the key ingredients para po magkaroon po talaga ng family na according to the purpose of God. So, sakto po yun, Kuya Bong. Sakto yung napapag-usapan natin. Kasi po, yung Motivate talagang napakaganda sa pamilya. So kailan yung papagawain sa Sa CCF Laurel Antipolo, mag-umpisa po yan ng May 16. tuloy-tuloy yan? Tuloy-tuloy yan. Okay, Every okay, Saturday good. po yan. So, yun na, tatalakayin yung Motivate. Kasi 8 key principles of parenting. Yes. Yan, hallelujah. Anong araw yun? 16. Sabado po. Oh, good. Every good. Saturday Every po Saturday. yan. Okay, Every good. Saturday, 2 topics Ayan, po. nakapag-plug ka pa, Oo, syempre po. May bayad dyan, ha? Meron po ba? Wala, biro lang. Wala kaming bayad dito. We're doing this for free because of for the Lord's glory. Now, kung gusto niyo naman pong tumulong, wala naman problema. You're welcome. Balik tayo dito. Oo nga. Ngayon, yung sinasabi ni Kuya Bong, yung scripture, pati si Berwin, Motivate, the books, those are good. Pero if you do it alone,
trial and error pa rin yan eh. Yes po, You have to totoo be po. part of a small group. Yun. Member ka ba ng small group? Yes po, may small group din po ako. Thank you for sharing, Ate Pepper, no? Pero ako, curious lang ako, dun sa experiences mo, from your experiences being, of course, a daughter, tapos ngayong naging isa kang ina at age of 22, and now you're being still a mom, raising different generation, 14 Yes. and 9, ano yung mga challenges at masasabi mong joyful moments mo rin naman? Parang, masaya ba? Is it fulfilling really to be a mom? It is. Kasi it's easy to correct them because, again po, they understand na they're also, the purpose of their lives is to bring glory to the Lord. So, maaga pa lang po, pinaintindi ko na yun. So, it's fulfilling po kasi hindi po ako masyadong nahirapan. Siguro by the grace of God din po talaga. It's really the power of the Word of God that is alive and active. So, doon po ako blessed. Totoo yun, ano? Kasi ito, yung power ng Word of God, ano yan eh, nakadikit yan sa iyong relationship with the Lord. Yes. Kasi to some, they also know the scripture. Pero mas more on rules than relationships. Rules without relationship leads to rebellion. Yes. Kaya yung maganda yung sinasabi mo sa amin ngayon na marahil kailangan din ng mga iba sa atin nung naghahanap kayo ng payo, yung bang yung you build relationship with your children so that when they listen to the mga principles Yes. ng buhay, they will not take it as rules, but they will Yes. take it as guidance because you care and love them. Yes. And they can trust you kasi alam mong mahal eh. Mahal ka eh. Yes. Di ba? Hindi yung lang parang, gawin mo to para magmadali buhay ko. Parang gano'n, Yes, hindi po. gano'n eh. Kasi may mga magulang gano'n, di ba? Yung parang, eto yung gawin mo para sumasakit ang ulo ko sa iyo. Parang Yes, gano'n, po. di ba? Pero hindi eh. Gawin mo to kasi para sa ikabubuti mo to. And they can trust you kasi daman nila yung pagmamahal. No? Napakaganda. Raising up a child to a person you want him to be is fraught with a lot of opposition. Maraming mag-oppose sa'yo, Apo. maraming magtitempt dyan, and not all mothers are successful. Kasi nakikita ko yung mga bata, they grow in a good household, pero lumalaki sila ng mga napapariwara ang kanilang buhay. In fact, what is your strategy to overcome those oppositions sa pagiging mother and in raising up your child? Sa akin po, yun po, knowing the biblical roles and responsibilities, yun po talaga yung mahalaga. But it's not about being legalistic po. You have to show them, you have to teach them out of love pa rin po. So that's very important po for me na yung kids ko, alam nila na love ko sila. That I spend time with them, I talk to them. Hindi lang po, yun nga, yung pwede na parang lagi na lang na wala kang time. Ganon po. Thank you, kapatid na Pepper, sa pag-share mo ng storya mo bilang ina. Pero ngayon naman, di ba, Attorney, Kuya Erwin, Kuya Bong, baka ito yung pagkakataon na mabigyan ka namin, Lord willing, ng payo, di ba? Baka meron ka naman mga katanungan na patungkol sa dinaanan mo sa buhay o sa paroroonan pa na baka pwede kami magbigay ng payo sa'yo. Meron ka ba mga tanong sa amin? May tanong po ako. Uy. Yung sa part po na syempre po, di ba, different dads po. Paano niyo po kung kayo po i-explain na it didn't work out yung sa first, sa second, na ganun po? Gandang tanong yan, Kuya Bong. Sorry Are you legally married do sa una? Hindi po. Sa pangalawa, Hindi hindi rin po. din. Oh. Okay. So, ano nga yung tanong? Hindi, parang yung lumalabas, yung first two, relationships mo were, in a sense, experimental or trial and error, ganon. Walang, sa tingin ko I do not want to judge, but there seems to be no commitment really between you and your partners. Kasi in a marriage setting, yan ang parati ko ini-emphasize eh. Commitment to each other. Yes. No matter what happens, committed ka. Kahit na ma-rearrange pa yung mapunta dito yung ilong mo, committed ka pa rin sa kanya. And ito, not to excuse yung
it's still an immorality, of course. It's considered fornication sa scripture. And here's the wonderful part. When we came to know Jesus, when we become one with Jesus, we are a new creation. Yes. The oldest passed away, behold, the new has come. So God has given you a new beginning. And ang challenge ngayon is yung mga anak. Kasi siyempre, magkaibang, ibang tatay, starting a new one. And ito, ang ganda nito, parang pwede silang umabot sa pagkakataon na makakalimutan nila ang pait ng nakaraan dahil sa ganda ng kasalukuyan. No? And the new relationship you have with Jesus, and of course, God blessed you with a husband, a wonderful one. And maganda yun na you can start all over again. Katulad yung kinasal ko nung last weeks ago. Di ba? Yung tatay na nandoon, hindi pala yun ang tatay niya. Ano lang siya yung parang stepfather. Apa. Ayun. So sabi niya, pero you took the role of a father. You took even the risk of for allowing me to use your surname. Sabi ko, grabe rin to. Parang sabi niya, kahit mayroon akong alaala ng nakaraan, ang focus niya ngayon, yung joy na naranasan niya doon sa tatay niya, na tagasunod ni Jesus Christ at faithful na father sa kanya. And doon, na-enjoy niya, parang sabi niya, kaya naayos ang buhay ko because of that experience. So malaking bagay yun no? Parang we cannot parang live in our past, no? At mahalaga yung ano yung ngayon at ano yung bukas na tatahakin natin. Yes po. Kaya ayoko naman magbigay ng ng parang expert opinion kasi wala akong ganung experience, no? Pero from the scripture and from the experiences of others na chismisan ko. sorry for the term. Hindi naman actually chismisan because of the counseling, nakakwentuhan, na-counseling, ganyan, nakatagpo sa buhay. Yun yung mga nakita ko na they have a starting point. At yung starting point nila, they become new with Jesus and they enjoy that new journey with the Lord. Yes. Siguro ganun din sa mga bata. Parang don't just bring them to a religion. Make sure that they are into a relationship with Jesus. Yun, para makita nila talaga yung difference ng pagiging bagong buhay. Pastor Bong, may question din po ako. Kasi po, I'm still learning po kung paano po yung maging godly mother. Pero kayo po, ano po bang mapapayo nyo? Naku, bilang isang tatay. Obviously, hindi ako mother. But, based on the scripture, yun lang pwede ko ipasa sa iyo. And ito, una-una, you need to understand ano yung role ng mothers, that both a purpose and a calling. Now, ang mothers are, sa Genesis pa lamang, they are life givers and nurturers. Naalala nyo si Genesis 3:20, Eve is called the mother of all the living. No? Kaya mothers reflect God's nurturing heart. Siya yung dapat nagpapakita ng pag-aalaga, yung puso ng pag-aalaga ng Panginoon Diyos, bringing life, sustaining it, and of course, caring for it. Importante yan as sa mother. Kaya ang biblical picture niyan a mother doesn't just give birth. She nurtures souls. Kaya gabi, importanteng nanay, no? Ngayon, yung mother, they also shape faith and character. Kung naalala ninyo, sabi sa Proverbs 1:8, sabi niya, do not forsake your mother's teachings. No? Kaya ang nanay nagtuturo talaga nagtuturo talaga. Kaya sabi nga sa 2 Timothy 1:5, di ba? Sabi nga, yung Timothy's sincere faith was first seen doon sa mother niya si Eunice at saka yung kanyang grandmother na si Lois, di ba? So, mga mothers are really often the first teachers of faith. Yes. Katulad mo ngayon, di ba, napapasa mo sa mga anak mo, that's a very good example ng yung laying down the foundations of child's relationship with God. Ganun din naman kayo, di ba? At kayo rin po, no? Malaki ba sa faith, sa mother niyo? Ikaw, Berwin, sabi mo nga, di ba, yung dilim kay dati. Kasi you were influenced, no? Because of the mother. Yeah. Ngayon, ito pa, mothers, of course, reflect God's love and compassion. Yun. Kaya, kailangan tayo yung kumbaga, kung nakikita mo yung compassion ng Diyos, makikita mo illustration, nanay parang ganun. Kaya sabi nga sa Isaiah 66 verse 13, sabi ng Lord, as a mother comforts her child,
so will I comfort you. Ganun, ang sarap, no? Yes. Ang sarap ng, parang, nga, no? The mother shows yung love, yung mother's love is one of the closest human reflection of God's compassion. Kasi, grabe, no? Parang, ay, thank you, Lord, sa nanay. Kasi ako personally, I understood yung love ng Diyos because of the examples of mothers. Mothers are honored and actually valued. Although, at sa panahon ngayon, minsan yung mga mother, overlooked no? Pero sa Bible, ang sabi niya, her children arise and call her blessed. Yung mga mother na godly. Sa Proverbs 31 yan, yung, alam mo yung yung woman, yung godly woman. Yun. Proverbs 31 woman. 31. And one of the 10 commandments, di ba, naalala niya, sabi nga, honor your father and mother. Para talagang, kasi nilang parents no? Talagang in-emphasize pa. Kasi God places mothers in a position of honor and dignity. Kaya, dapat ipamuhay natin yon. Yes. Kasi iba naman, di ba, gusto lang ng honor, gusto lang ng dignity. Ang buhay naman, ako po, di ba, horrible. Parang dapat, honorable din. And alam nyo ba na ang mothers ay partners with God in His purpose? Yan ang, kasi motherhood kasi is a co-laboring role na with God in raising the next generation. At ang pinakamagandang halimbawa dyan ay si Hannah. Di ba? Si Hannah, pinalaki niya si Samuel, then after, nung ready na si Samuel na mai-offer sa temple, yun. Tapos si Mary, the mother of Jesus, di ba? With a divine mission. Yes. No? Kaya mothers help shape future leaders, servants, and followers of God. And alam niyo, yung mga magagaling na presidente ng Amerika, they were raised up by godly mothers. Pati yung mga conquerors in history. Oh, yes. Mga tawag sa kanila, pwede na mamas mo. Hindi talaga, they were trained by their mothers. Kaya motherhood is really a calling, not just a role. Talagang panawagan niyo sa Diyos. Kaya hindi lahat, iba nanggangarap pag-asawa. Tapos ngayon, ayaw nang mag-anak. Puro aso't pusa na lang. Oo, yun na lang tinuturing nila. Hindi matama Kasi ang gusto ng Diyos is for us to multiply His Yes. image and fill the earth. And the mothers is a parang important calling. Kaya hindi lahat tinawag maging nanay Kasi kapag hindi ka talaga nanay, kawawa talaga yung mga bata Di ba? Kasi ano kukunin nila? Anong magiging karanasan nila? At alam niyo ba, pagka naging nanay na, hindi ka na matutulog ng normal. Totoo po. No? Totoo po. Nakita ko kasi sa anak ko Nakita ko sa asawa ko, sa anak ko. Hindi ko naintindihan yan dati Hindi sila natulog na normal. Nandadamay pa. Kasi, ikaw naman. Pero in simple terms, biblical importance of being a mother is this. A mother is life giver, a faith builder, a reflection of God's love, and a partner of His divine plan. Kaya, yun ang pagiging godly mother. Totoo Ha? po. Mabigat ang roles, no? Ng mga nanay. Buti na lang, tatay ako. Pero diba, hindi naman natin maikakahon yung definition ng Yeah. isang ina na hindi porket wala siyang anak, hindi na siya ina. Diba? So minsan kasi may mga Yes. iba po na yung disciples nila, yung mga taga-sunod nila, maaaring yun yung pinagbuhusan nila ng atensyon, ng effort because God was not able to give them children. So minsan yung puso ba ng isang ina captured Yes. pa din. Tama po That's ba the, Kuya yes, Bo? yes. Para si Amy Carmichael. Si Amy Carmichael kasi is a missionary who stayed single for the rest of her life. Pero ang ginawa niya, nililigtas niya yung mga Indian na na binentang anak, mga prostitutes sa mga bata, at yun, inalagaan niya yun as if parang mga anak niya. O, kaya, tama ka na ang nanay, hindi naman kailangan ikaw yung nag-anak ikaw yung, di ba, ikaw yung nag-mentor sa isang tao para lumago siya sa kanyang ugnayan sa Diyos and to become a better person. Di ba? Maraming ganun maraming nag-ampon. Di ba? Nag-ampon sila, hindi lang totoong anak, pero inalagaan nila. Ang laking bagay nun. Ha?
Yes po, Pastor Bong. Yun nga po yung it's really the condition of the heart. Kasi hindi po enough na tawagin ka lang nanay at tatay kung hindi mo naman po ginagawa na nagpapakananay ka o nagpapakatatay ka. Nako, Pepper, sobrang na-bless kami sa mga kwento mo, sa mga, actually kahit yung mga shinare mo sa amin, mga natutunan mo, ang laking bagay yon. Praise God. Alam ko naman dahil ngayong buwan na ito, pinagdiriwang natin ang Mother's Day. And siyempre, nag-iisip-isip din tayo kung tayo yung mga anak, kung ano kayong magandang regalo kay nanay para pahalagahan at parangalan siya. Di ba? Kaya naman marami kami mga pinagtanungan. Pare, Excited na ako dyan, Kuya Bong. Marinig at mapanood yan. Ito na nga po yung mga sagot ng mga tinanong namin. Panoorin nyo yung video. Yeah. Ako si Julieta Cruz Nario. In short, they call me Doyet. Nafe-feel ko kung gaano kamahal ako ng mga anak ko dahil in spite na nasa ibang bansa sila, hindi kami magkita na darating sila dito. Siyempre, ang mahal ng pamasahe pero nagpipilit pa rin sila na hindi ko naman mapigilan. At saka tuwing mag-uusap kami, hindi pwedeng bumaba ang telephone nang hindi sila nagsasabi. At ako din ng I love you. So feel ko yung love. Hello po, ako po si Marie. Dalawa na po ang baby ko. Isang 16 years old at isang 4 years old. Nararamdaman ko pong mahal ako ng mga anak ko kapag dumadating ako at sinasalubong nila ako ng kanilang mga yakap. Hi, I'm Maricruz Papunyo. 20 years na po akong may anak. Nararamdaman kong mahal ako ng anak ko if they say thank you for what I did. Yun lang po. Thank you. Ako po si Mariles Quevada. Meron po akong 3 anak at nararamdaman ko po ang pagmamahal nila sa akin kung ako po ay kanilang kinukumusta sa aking kalagayan at nagsasabi din po sila ng mga problema nila sa akin. Lalo na po pag tinutulungan nila ako mag-alaga sa aking asawa na may stroke. Hi, ako po si Christine Noble. May 2 anak po, isang 6 years old and 2 years old. Nararamdaman kong mahal ako ng anak ko pag nagiging sweet po siya and nag-I love you and thank you po siya palagi sa akin. Hello, I'm Maya Roldan. Meron akong anak, si Z, 12 years old. So nararamdaman kong mahal niya ako pag hinihingi niya yung tulong ko kasi he's already a teenager. So, very independent na siya. So, pag sinisik niya ako at hinihingi niya yung tulong ko or he wants me to do things for him, nararamdaman kong mahal niya ako. I'm Nelia Ogalesco. Nararamdaman kong mahal na mahal ako ng mga anak ko pag tumatawag sila sa Facebook every time. Walang gabi, walang araw kasi nasa Canada sila. Pero yung aking youngest son, barangay chairman dito, every morning yan, hindi siya tatawag sa akin and relay anong gagawin ko, saan ako pupunta, lagi siya nakamonitor sa akin. So, doon pa lang nararamdaman ang pagmamahal ng mga bata. At likewise din sa kanila na ang ginagawa ko para sa kanila. At may mga plano, inuuna ko kung paano gusto nilang gawin. Siyempre yung gusto nila ang dapat. And then sa akin din, kung anong gusto ko, they let me go. Kasi sabi nila, ma, kayo naman ang lahat eh. Kayo lang ang nag-iisa namin na mahal daw niya kami. Kaya I was so thankful for the God that may takot silang lahat kay Lord. Kaya yun lang po. Thank you very much. Okay. Ay, grabe. Nakaka-touch naman, Kuya Bong. Nakaka-touch yun. Ang sarap isipin na parang, ito gagawin ko to. Tsaka di lang yun. Kumbaga, andun yung pagkakataon na nakikita natin, ay may pagkakataon pa silang manamnam yung pagmamahal ng isang ina. Ang sarap. Yes. Tsaka, syempre, yung nanay din nag-ano rin yan. They're also longing for affection ng mga anak. Hindi naman puro pera lang yung issue dyan eh. Minsan, they just want your presence. Yes, oo. Kaya kung ano man may bibigay sa nanay nyo, it's a big deal para sa kanila. Take time. Okay, siguro kailangan na ho talaga nating magtapos sa ating pong episode ngayong araw na ito. Bagamat gusto pa namin sanang mag-usap-usap pa tayo. Pero ito po, meron po silang mga huling mga hirit para po tayo po ay mayroon tayong baunin sa ating pong pagbibigay galang at pugay sa ating mga nanay.
Siguro simulan mo na, Ma'am Pepper, Sige. para ano. Yan po. Sa akin lang po, I want to encourage po lahat po ng tao na our past may not be perfect, but ano po, it's not the end of the plot of our story in the hands of our faithful Heavenly Father po. And since He is our Creator, He can still paint a beautiful picture of a family. Praise God. Only by His presence po and design and direction. Ako naman po siguro, Attorney, Kuya Erwin, Kuya Bong, siguro sabi nga kanina, hindi lang natin siya maikahon sa pagiging nanay. Kundi siguro pagiging asawa na rin. Hango rin sa storya ng buhay ng nanay ko at buhay ni Pepper sa mga dinaanan niya relationship bilang isang asawa naman, di ba? Kasi klaro ang salita ng Diyos na yung mga babae, mga asawa, ay magpasakop sa mga lalaki. At kadalasan po, yan po yung nagiging problema ngayon, di ba? Na hindi rin nagiging tahimik o mapagkumbaba o mag-submit, no? Yung mga asawa o yung mga nanay sa ating mga asawang lalaki. Kaya minsan talaga nagkakagulo. So siguro yun yung magandang tignan natin na perpektong disenyo yun ng Panginoon Diyos. Roles ng asawa, roles ng nanay, at roles din ng mga asawang lalaki. Batid namin na ang pagiging nanay ay hindi madali. Napakahirap na maraming kang responsibilidad. Sometimes you take on different roles at the same time. Mahirap talaga. Kaya napakalaking pasasalamat namin sa mga nanay. Lalo na sa nanay ko, ganun. Nakita ko kung paano siya naging mabuting halimbawa para sa aming mga magkakapatid. Siguro po sa akin bilang isang anak, no, parang ang dami ko pong nariringgan na ayoko na lang magkaanak. Siguro kasi mabigat or mahirap ang responsibilidad, ang buhay. Yung iba naman, others would say na, katulad ko bilang isang anak, may mga nagsasabing anak na, investment lang naman ako ng mga magulang ko eh. Pero ito po yung may encourage ko bilang isang anak sa yung mga magulang or kahit nanay. Na ang sinabi ng Biblia is honor your father and mother. So God will give you a fruitful and productive life and long life. Yes. So yung pagmamahal ng isang anak sa kanyang mga magulang ay may katumbas na katapatan na pangako ng Panginoon. Yes. At ang pinakamaganda doon ay yung kagustuhan ng isang ina na sumunod sa Panginoon, in-nurture ang kanyang anak, kagustuhan ng isang ina na sumunod sa Panginoon. Nang sa gayon, meron din tayong roles bilang isang anak. Yes. And gaya na nabanggit ni Kuya Bong kanina, minsan yung mga magulang natin o yung nanay natin, they're also long for affection, Yes. appreciation. Diba? Sabi nga po ni Kuya Erwin, walang bayad 24/7. And ganun yung bilang isang ina. Na hindi sila maaring manghingi na, ganito ganyan na. Minsan may biroan na, ako nagpalaki sa'yo, talagang lahat ng katawan ko, maaaring kinalimutan ko yung sarili ko. But sometimes, that's part of their reality lang which is actually true. And we cannot deny them from that. Kasi sa totoo lang, talagang they sacrificed a lot for us. And hindi man iisa yung kwento ng bawat ina, at masabi ko na hindi man perpekto ang bawat ina. Pero ang maganda doon yung lahat tayo is ought to bond to fulfill God's mission in our lives. And what that is to be a fruitful child na bilang isang mabuting anak. At yun yung ang ganda lang ng disenyo ng Panginoon na if God loved us, He also gave us capacity to love. Yes. Kaya yung pagmamahal ng isang ina, ang ganda po nung sinabi ni Kuya Erwin kanina na yung kamay na yun yung naging kamay na para i-cradle yung ikaw habang to rock the cradle, and at the same time that formulate that person in ruling the world. So, I really encourage everyone. It's really, kung ako nga po itatanungin, ako matatakot ako bilang isang, ngayon pa lang sa stage ko, natatakot ako na baka hindi ko kayanin kung paano naging nanay yung nanay ko. Because I've seen how much my mother loved me, and I've seen how much other people have sacrificed their everything for their children. And kahit pa minsan tayo, may pagkakataon, rebelde kami mga anak Di namin makakailan, sumasagot, nakikipag-away, nakikipagtaasan ng boses. Pero gaya nung pagmamahal ng Panginoon, hindi natin nakikita na sinusukuan tayo ng magulang natin o ng nanay natin. And that is the same thing that God has given to us.
never tayong iniwan ng Lord. And tayo bilang tao din, we will still have mistakes. Pero ang maganda, the Lord will always make those mistakes in a beautiful one. We may be in a crimson red, but God will always makes us pure as snow. Kaya maraming salamat po dun sa mga ina na meron tayo. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapagal na binibigay nyo sa aming mga anak, pagtsatsaga sa pamilya. Diba? Minsan yung mga iyak nila really unheard. Hindi natin malalaman kung gaano sila umiiyak sa gabi para lang mabuo yung pamilya natin. Pero ang pinakamaganda is yung ina na higit na mananalangin na Lord, yung buhay ko, hindi ko hahayaang matapos nang hindi ko nakikitang yung mga anak ko naniniwala at nagmamahal sa'yo. And that's the same heart that my mom have shown us. Kung siguro masasabi ko, I may have success in life, pero dahil bunga yun sa panalangin lang ng nanay ko. Kasi hindi ako sinukuan ng nanay ko sa panalangin. Ang dami kong pagkakamaling nagawa. Kung ako man, sumuko na ako sa sarili ko, pero ang masasabi ko lang, never akong sinukuan ng nanay ko sa panalangin. At dahil doon, nakita ko yung Panginoon sa buhay ko. Nako, siyempre ho, makabagbag damdamin po ang mga narinig po natin. Pero Happy Mother's Day po para sa ating mga nanay. And of course, to everyone na nakikinig po sa amin, alam mo ninyo, every time you think of a mother, lagi niyo pong iisipin. Sabi ho ni Winston Churchill, you wanna change the society? Enlist the mothers. Kaya ho, ang laki hong bagay ang nanay sa ating lipunan. Pero sa lahat ng mga talata na hindi ko makakalimutan ay yung sinabi po sa Isaiah 49 verse 15. Babasahin ko na lang po para eksakto. Sabi ho ng Bible, can a woman forget her nursing child and have no compassion on the son of her womb? Even this may forget, but I will never forget you. Bakit po napaka-importante nito? Yes, nanay, sobrang thankful kami sa pagmamahal na pinakita ninyo. Mga nanay, thankful kami sa sacrifices. Pero every time I think of you, I remember my God. Kasi maging ang nanay, bagamat hindi sila nakakalimot sa kanilang mga inaarugang anak. At kung sakaling dumating man doon sa puntong makalimot pa rin sila, ang ating Panginoon Diyos hindi nakakalimot. Mga nanay, sa mga pait na pinagdadaanan nyo, hindi kayo nakakalimutan ng Diyos. Mga anak na nasaktan ng nanay, huwag ho kayong magwawala ng pag-asa, hindi kayo nakakalimutan ng Diyos. Mga tatay na tumatayong nanay, huwag ho kayong sumuko, hindi kayo kinakalimutan ng Diyos. Kaya lang ho, baka naman tayo ang nakalimot sa Diyos. Ito ho yung pagkakataon natin na manumbalik tayo sa Panginoong Diyos at sariwain natin ang ating ugnayan sa Kanya dahil siya po ang umabot sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Binigay niya po ito at nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo para iligtas po tayo at bigyan tayo ng pagkakataon makasama siya at talagang maranasan ay isang pag-ibig na higit pa sa pinakita ng mga nanay. Siguro bago tayo magtapos, pwede ko po ba kayong anyayahang manalangin? No, ipapanalangin natin ng mga nanay at the same time panalangin din natin ng mga sarili na tayo po ay talagang makaranas ng walang katulad na pag-ibig ng Diyos. Aming Amang Banal, nagpapasalamat kami sa pagmamahal na pinamalas niyo sa amin na binigyan niyo kami ng nanay para mag-aruga sa amin. May mga ilan sa amin na iniwan ang totoong nanay pero nagkaloob pa rin kayo ng kapalit para lang alagaan. Dahil sa kahinaan ng laman, marahil ay nakalimutan nila maging ang kanilang mga sariling anak. Pero Panginoong Diyos, maraming salamat po na hindi kayo nakakalimot. Kaya pinapanalangin ko yung mga nakakaramdam, Panginoon Diyos, na para silang nag-iisa. Mga nanay na parang nalimutan ng anak. Mga tatay na iniwan na nagtumatayong nanay. Mga nanay na nakalimot sa anak at mga anak na parang pakiramdam nila wala silang nanay. Panginoon, dalangin ko pong yakapin po niyo sila at muli ninyong ipaalala na kayo ang Diyos na hindi ko makakalimot at hindi nagpapabaya sa aming lahat. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na sa katotohanan hindi niyo kami kinakalimutan, huwag naman din kami ang makalimot sa inyo.
Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na laging maalala na hindi kami kayang mabuhay nang wala kayo. Kaya't Panginoon, maraming salamat po, Panginoong Hesus. Salamat po na kayo po'y naparito upang kami po ay iligtas. Salamat, kayo po'y namatay sa krus ng Kalbaryo at bayaran ang aming kasalanan nang sa ganon kami po ay makapanumbalik sa aming Diyos Ama. Salamat po muli, Panginoon, sa araw na ito. Hiningi ko pong pagpalain yung bawat isa at yaong mga nais pong makiisa kay Kristo, dalangin kong tumawag sila sa inyo dahil kayo po ang nagsabing, "He who calls on the name of Jesus shall be saved." So maraming salamat muli, Panginoon, sa araw na ito at sa episode na ito at dalangin namin na ang pag-ibig ninyo ang lalo pa po naming matamasa sa bawat sandali. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Okay, maraming salamat po sa lahat ng nanood sa episode na ito. Kaya sana nakarelate kayo sa aming mga discussion at naantigang nyo mga puso at may napulot na mga aral mula sa aming mga payo. Huwag niyo kalimutan, kahit na anong unos ang inyong daanan, ang Diyos ang inyong masisilungan. Kaya mga kapatid, ano man ang ating pinagdadaanan, umulan man, Umaraw! O bumagyo? Nandito lang ang Payong Kapatid! Yahoo!